China, pinalayas. Trump winakasan ang sikretong plano ng CCP sa Panama. Sa unang tingin parang simpleng daanan lang ng barko ang Panama Canal. Pero ang totoo, malaki ang papel nito sa negosyo at kapangyarihan ng mga bansa. Matagal na itong hawak ng United States pero ngayon ay may bagong kilos ang China sa kalapit na bansa ng Nicaragua. Gusto raw nilang gumawa ng sarili nilang kanal. Pero bakit kaya? Ano ang dahilan sa likod ng proyektong ito? Tara't alamin natin ang buong kwento. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Hindi kailanman papayag ang United States na hayaan ng China o kahit anong ibang bansa na guluhin, sakupin o pakialaman ang operasyon ng Panama Canal. Hindi China ang nagpatayo nito. Hindi rin sila ang kasalukuyang nagpapatakbo. At higit sa lahat, hindi nila ito pag-aari. Ayon sa strong statement ng mga leader ng Amerika, ibinigay namin ito sa Panama, hindi sa China. At kung kinakailangan, kukunin ulit namin ito. Kapag tiningnan mo sa unang pagkakataon, ay pwede mong isipin na para lang itong eksena mula sa isang pelikula. Pero ang katotohanan, matagal nang seryoso at masalimuot ang mga tensyon sa likod ng mga international kanal gaya ng Panama. Dahil ang mga kanal na ito ay hindi lang simpleng daanan ng barko. Isa rin itong mahalagang bahagi ng pandaigdigang negosyo. At sa mga panahong may alitan ay maaari ring itong maging sandata ng kapangyarihan. Samantala, ang Panama Canal ay kasalukuyang may malaking papel sa kalakalan ng buong mundo. Halos 5% ng lahat ng kalakal sa buong mundo ay dumadaan dito. Mula pa noong panahon na binuksan ito mahigit 100 taon na ang nakaraan, ito ay naging isa sa pinakamahalaga at pinakamatatag na ruta para sa mga barko. Ngunit sa ngayon ay may isang banta na unti-unting lumilitaw at may kinalaman ito sa Nicaragua at sa bansang China. Tama ang narinig mo, may posibilidad na subukan muli ng China na guluhin ang kahalagahan ng Panama Canal at ito ay hindi na bago. Sa unang pagkakataon ay isang sikretong Chinese billionaire ang nasa likod ng plano. Sa pagkakataong ito ay tila ang mismong pamahalaan ng China na ang may interes. Ngunit kung titingnan mo ay parang isa lang itong normal na proyekto ng paggawa ng daan o gusali. Pero kapag China na ang sangkot ay hindi ito kailanman nagtatapos sa simpleng negosyo. Lagi itong may kasamang malalim na motibo at kontrol. Kapag nagtagumpay sila ay posibleng maapektuhan ang direksyon ng pandaigdigang kalakalan pati na rin ang relasyon ng mga bansa sa isa't isa. Pero bakit ba ganito kahalaga ang mga kanal? Bakit pinagtutuunan ito ng pansin ng malalakas na bansa? Ang sagot ay dahil sa dalawang bagay, ang distansya at gastusin. At kapag nabago ang alinman sa mga ito, ay maaaring mabago rin ang ekonomiya, seguridad at posisyon ng isang bansa sa mundo. Gayun din naman ang isang magandang halimbawa ay ang Suez Canal. Noong 1967 ay nagsimula ang tinatawag na Six-Day War sa pagitan ng Israel at ilang Arabian countries. Ginamit ng Egypt ang kanal bilang paraan ng paghihiganti at hinarangan nila ang mga barko ng Israel para hindi makadaan. At pagkatapos ng labanan ay isinara nila ang kanal sa loob ng 8 taon. Dahil dito napilitan ang mga barko na umiwas at dumaan sa mas mahabang ruta sa palibot ng Afrika. Tumagal rin ang biyahe, tumaas ang gastusin at tumagal ang kalakalan. Dahil dito ay malaking dagok ito sa Israel. Sa katunayan ay hindi ito unang beses. Noong 1950s ay ilang beses ding ginamit ng Egypt ang kanal bilang paraan ng paghadlang sa galaw ng Israel. Dito makikita na kapag may kontrol ka sa isang kanal, ay may kakayahan kang baguhin ang takbo ng pandaigdigang negosyo. Kaugnay pa nito ang Suez Canal ay nag-uugnay sa Mediterranean Sea at Red Sea. Dahil dito hindi na kailangang pumalibot pa sa buong Afrika kung maglalakbay mula Asia patungong Europe. Para sa mga shipping companies, nakakatipid sila ng daan-daang libong dolyar sa bawat biyahe at minsan umabot pa ng higit sa 1 milyon. Kung wala ang kanal na ito, ang rutang London papuntang Shanghai ay aabot ng higit sa 14,000 nautical miles. Pero sa tulong ng kanal ay kaya na itong tapusin sa loob ng 26 hanggang 27 days. Hindi lang ito basta nakakatipid sa oras dahil malaki rin ang natitipid sa gasolina, sweldo ng crew at gastos sa pagkukumpuni ng barko. At kahit may bayad ang paggamit sa Suez Canal na minsan ay umaabot ng $400,000 hanggang $700,000 ay mas mura pa rin ito kaysa kung iikot sa buong Afrika. Sa katunayan, taon-taon ay umaabot ng hanggang $10 billion ang kinikita ng Egypt mula sa kanal na ito. Ibig sabihin bukod sa kita, ito ay simbolo rin ng kapangyarihan.
Kaya gaya ng Suez ay may sarili ring kwento ang Panama Canal pagdating sa kontrol at impluwensya. Sa katunayan ay ito ang pangalawang kanal na may pinakamalaking kinikita sa buong mundo. Noong 2024 ay nakalikom ito ng halos $5 billion, nakatumbas ng halos 4% ng buong gross domestic product ng Panama. Bago ito maitayo, ang mga barko na galing Atlantic patungong Pacific ay kailangang umikot sa Cape Horn na isang mapanganib at matagal na ruta sa pinakadulo ng South America. Noong mga unang panahon ng biyahe mula New York hanggang San Francisco ay tumatagal ng higit 100 days. Pero dahil sa Panama Canal, kaya na itong tapusin sa loob ng 20 hanggang 30 days. Ang dating ruta na umaabot ng 13,000 nautical miles ay nabawasan na lang sa 5,200. Malaki rin yung epekto nito sa negosyo at sa ginhawa ng mga seaman. Subalit hindi lang ito tungkol sa distansya. Dahil ang Cape Horn ay kilala bilang isa sa mga pinakamapanganib na bahagi ng karagatan. Malalakas ang alon, pabago-bago ang panahon at malupit ang hangin. Halos 800 na barko na rin ang lumubog dito at umabot na sa 10,000 tao ang namatay. At ang pagkakaroon ng Panama Canal ang naging sagot sa problemang ito. Dagdag pa rito, noong mga huling taon ng 19th century ay sinubukan ng France na gumawa ng kanal sa Panama. Gumastos sila ng sobrang laki at umabot ito sa $287 million at kung iisipin sa halaga ngayon ay aabot na ito ng halos $10 billion. Pero sa kabila ng laki ng pera ay naging isang malaking kapalpakan ng buong proyekto. Ang lupa sa Panama ay hindi matatag. Sobrang lambot rin at madaling gumuho, kaya paulit-ulit na may nangyayaring landslide habang ginagawa ang hukay. Bukod pa doon ay marami sa mga trabahador ang nagkasakit ng malaria at yellow fever. Umabot na rin sa mahigit 20,000 ang namatay dahil sa mga sakit na ito. Dahil dito ay naubos ang pondo ng France at napilitan silang bitawan ng proyekto noong 1888. Pagkatapos ng ilang taon ay pumasok ang United States sa eksena. Gusto rin nilang magtayo ng kanal na mag-uugnay sa Atlantic Ocean at Pacific Ocean. May dalawang lugar silang pinagpilian, ang Nicaragua at Panama. Sa unang tingin ay mas pabor sa Nicaragua. Una, dahil mas malapit ito sa United States at mas mapapaikli ang biyahe ng mga barko. Kung titingnan ang distansya sa dagat mula Miami papuntang Port of Corinto sa Nicaragua ay nasa 2,313 nautical miles. Samantalang mula Miami patungong Port of Panama ay mas maikli na nasa 1,516 nautical miles. Pero kahit mas maikli at tila mas maganda sa mapa ang ruta sa Nicaragua, bakit sa Panama pa rin napunta ang proyekto? Sa simula ay halos siguradong Nicaragua ang mapipili. Meron itong malaking lawa, ang Lake Nicaragua, na pwedeng isama sa plano ng kanal. Ibig sabihin hindi na kailangang hukayin lahat mula simula, kaya mas makakatipid. Bukod pa dyan ay hindi kasing kapal ng kagubatan ng Panama ang lugar sa Nicaragua, kaya mas madali dapat ang construction. Kaya nga nung early part ng 1900s ay halos aprobado na sa US Congress na sa Nicaragua itatayo ang kanal. Pero biglang nagbago ang lahat. Lumaganap ang balita tungkol sa mga bulkan sa Nicaragua. May mga kumalat na larawan na nagpapakita ng pagputok ng Mount Momotombo. Ang nakapagtataka, ang mga larawang ito ay makikita mismo sa selyo ng Nicaragua. Sa una ay mukhang natural lang ito hanggang sa malaman kung sino ang may pakana. Isa itong French engineer na si Philippe Bonaventura. Siya ay dati ring kasali sa unang proyekto ng kanal sa Panama noong panahon ng France. Bumili siya ng 500 stamps na may larawan ng sumasabog na bulkan at ipinadala ito sa bawat miyembro ng US Congress. Kasama ng mga stamps ay isang sulat na nagsasabing ito ay patunay na delikado ang Nicaragua dahil sa aktibong bulkan. Dahil dito nagkaroon ng takot ang mga kongresista at senador. Ang dating plano na sa Nicaragua gagawin ng kanal ay biglang binaliktad. Kinabukasan ng pagpapadala ng mga selyo ay bumoto ang karamihan ng mga opisyal na sa Panama na lang gawin ang proyekto. Ang totoo, ito talaga ang plano ng France mula simula. Dahil hawak pa nila noon ang kalahating natapos na kanal sa Panama, ay gusto nilang makuha ang interes ng US para bilhin ito. Kung sa Nicaragua itinuloy ang proyekto, ay tuluyang mawawalan ng silbi at kita ang naiwang infrastructure ng France. Kaya ibinenta nila ito sa US sa halagang $40 million. Para sa US, mas mura na ito kaysa magsimula muli mula sa simula sa ibang bansa. Gayun din naman, noong 1902 ay tuluyan ng pinili ng US ang Panama kaysa Nicaragua. Ipinasa ang batas na tinawag na Spooner Act na nagsabing sa Panama na talaga itatayo ang kanal. Pero may isa pang hadlang. Noon ang Panama ay hindi pa isang malayang bansa. Isa pa lang itong rehiyon ng Colombia.
Matagal nang may kasunduan ng France at Colombia na pinirmahan noon pang 1878. Ayon dito, binigyan ng Colombia ng 99-year lease ang France para gamitin ang lupain ng Panama. Kaya nang gustong pumasok ng US ay sinubukan nilang makipagkasundo rin. Pinirmahan nila ang isang kasunduan na tinawag na Teheran Treaty noong 1903. Ayon sa usapan, papayagan ng Colombia ang paggawa ng kanal kapalit ng $10 million na bayad at $250,000 taon-taon. Pero hindi ito inaprubahan ng Senado ng Colombia. Mas mataas rin ang hinihingi nilang kapalit. Dahil dito ay nagalit si President Theodore Roosevelt. Para sa kanya, sinasabotahin ng Colombia ang isang proyekto na makakatulong hindi lang sa US, kundi sa buong kalakalan ng mundo. Alam ni Roosevelt na may mga grupo sa Panama na gustong humiwalay sa Colombia. Kaya palihim na sinuportahan ito ng US. Nagpadala sila ng mga barkong pandigma sa paligid ng Panama. Ito ay isang tahimik ngunit napakalakas na mensahe at nagtagumpay nga sila. Kaya noong 1903 ay nagdeklara ng kalayaan ng Panama mula sa Colombia. Isang araw pagkatapos ng deklarasyon ay pumirma naman ang bagong pamahalaan ng Panama ng Haibunau-Varilla Treaty. Sa kasunduang ito, binigyan nila ang United States ng karapatang itayo ang kanal. Simula noon ay hawak ng US ang kontrol sa Panama Canal sa loob ng 85 years. Ang kanal na ito ay naging isa sa pinakamahalagang ruta sa buong mundo para sa kalakalan. Pero dumating ang panahon na kailangan ng isuko ito ng US. Noong 1977 ay nilagdaan ang Torrijos-Carter Treaties. Sa kasunduang ito, unti-unti nang ibibigay ng US ang pamamahala ng kanal sa Panama. At noong December 31, 1999 ay opisyal na itong isinuko. Ngunit kahit mukhang nasa kamay na ng Panama ang kanal, ay hindi pa rin ganap ang kanilang kontrol. Kasama sa kasunduan ng isa pang dokumento, ang Neutrality Treaty. Ayon dito, may karapatan pa rin ng US na gumamit ng military force kung may banta sa seguridad ng kanal. Kaya kahit hindi na sila direktang namamahala, ay may impluwensya pa rin sila sa mga desisyon. Noong pinalawak ang kanal noong 2016, ay mga American consultants pa rin ang nanguna sa pagpaplano. At dito natin makikita kung gaano kalaki pa rin ang kontrol ng United States. Halos 72% ng lahat ng kalakal na dumadaan sa Panama Canal ay papunta o galing sa kanila. Kung magkaroon ng gulo sa mundo, ay kaya rin nilang pigilan ang daanan ng mga barko ng mga bansang hindi nila kaalyado. Dahil dito, hindi katakataka na mag-alala ang China. Bilang pinakamalaking exporter sa buong mundo, ay ayaw nilang mawalan ng kontrol sa ganitong mahalagang ruta. Kahit sila ang pangalawa sa pinakamalaking gumagamit ng Panama Canal, ay wala silang kapangyarihang kontrolin ito. At kung sakaling iwasan nila ang kanal, ay kailangan pa nilang lumibot ng dagdag na 6,000 miles mula Shanghai patungong New York. Ibig sabihin 2 linggo pa ang madaragdag sa kanilang biyahe. Subalit hindi lang China ang maapektuhan sa ganitong setup. Ngunit kapag biglang nawala ang access ng China sa Panama Canal, ay mapipilitan itong dumaan sa mas malayong ruta, ang Suez Canal, para lang makarating ang kanilang mga produkto sa East Coast ng United States. Kung hindi man dito, maaari rin nilang ipalipat ang mga kargamento sa West Coast. Pero mula roon ay kailangan pa itong ibiyahe sa pamamagitan ng mamahaling tren at truck papunta sa kabilang panig ng bansa. Parehong solusyon ay hindi praktikal dahil bukod sa mas mabagal, mas mataas rin ang gastos. Samantala, hindi rin dapat isantabi ang papel ng Latin America sa kabuuan ng kalakalan ng China. Sa ngayon, sila na ang itinuturing na pangunahing kapartner ng mga bansang tulad ng Brazil, Chile at Peru pagdating sa palitan ng produkto. At ang tanging daanan na nagdudugtong sa lahat ng ito ay walang iba kundi ang Panama Canal. Ito ang dahilan kung bakit nananatiling mabilis, maayos at kapaki-pakinabang ang daloy ng kalakalan ng China sa bahaging ito ng mundo. Kung tutuusin, parang naging mahalagang ugat na ito ng kanilang ekonomiya. Ngunit dito pumapasok ang hindi inaasahang baligtad ng sitwasyon dahil mahigit sa 72% ng lahat ng dumadaang kargamento sa Panama Canal ay may kaugnayan sa kalakalan ng United States. Kung sakaling lumala pa ang tensyon sa pagitan ng China at Amerika, ay may kakayahan ng Washington na impluwensyahan ang pamahalaan ng Panama. Maaari nilang utusan na higpitan ang pagdaan ng mga barkong galing China. Pwedeng taasan ang bayarin, ipagpaliban ang paglabas o sa pinakamalala, tuluyang ipagbawal ang paggamit ng kanal. At kung mangyari ang ganitong senaryo, siguradong masakit ang epekto nito sa kabuhayan ng China. Ngunit tila nahulaan na nila ang ganitong posibilidad, kaya't maagang naghanda ang Beijing sa pamamagitan ng isang tahimik
pero matapang na hakbang, isang alternatibong plano na kayang talunin ang kasalukuyang monopoly ng Panama Canal. At ang sentro ng planong ito ay isang maliit na bansa sa gitna ng Central America. Ito ang Nicaragua. Ang Nicaragua ay matatagpuan lamang sa may northwest ng Panama, mga 500 miles ang layo. Dahil sa kanyang location, isa rin itong perpektong lugar kung saan maaring gawin ang isa pang kanal na dudugtong sa Atlantic at Pacific Ocean. Sa ilang shipping routes, mas mainam pa nga ang location nito dahil mas malapit ito sa ilang pangunahing ruta ng kalakalan. Noong year 2013, habang abala pa ang mundo sa pagpapalawak ng Panama Canal, ay lumitaw ang isang proyektong hindi masyadong pinansin. Isang negosyanteng Chinese na nagngangalang Wang Jing ang biglang umangat sa eksena. Siya ang chairman ng kumpanyang HKND Group at siya rin ang pumirma sa kasunduan kasama ang gobyerno ng Nicaragua upang simulan ang pagtatayo ng isang bagong kanal na kayang makipagkumpetensya sa Panama Canal. Ayon sa plano, ang proyektong ito ay may tinatayang halaga na aabot sa $50 billion. Pero agad na nabuo ang mga tanong, tulad ng saan magmumula ang ganoon kalaking halaga? Hindi naman kilala si Wang Jing bilang isa sa pinakamayayamang negosyante sa buong mundo at wala rin siyang karanasan sa pagtatayo ng ganitong kalaking infrastruktura. Kaya lumitaw ang hinala na baka hindi talaga siya ang tunay na gumagalaw sa likod ng proyekto. May mga nagsasabing baka ang mismong pamahalaan ng China ang nasa likod nito kahit patuloy nila itong itinatanggi. Ayon sa kasunduan, binigyan ng gobyerno ng Nicaragua ang HKND Group ng isang kontrata na tatagal ng 100 taon para itayo at pamahalaan ang bagong kanal. Noong December 22, 2014 ay ginanap ang opisyal na groundbreaking ceremony bilang formal na pagsisimula ng proyekto. Ngunit kahit puno ng ambisyon ang plano, ay marami pa rin ang naging hadlang. Sa papel, ang kanal ng Nicaragua ay 3 beses na mas mahaba kumpara sa Panama Canal na may habang 278 kilometers. Dugtong ito mula sa Caribbean Sea hanggang sa Pacific Ocean. Ayon sa gobyerno ng Nicaragua, ang proyekto ay makalilikha raw ng 50,000 na trabahong direktang konektado sa construction at 200,000 na hindi direktang trabaho. Abot din sa $5 billion kada taon ang inaasahang kita, isang halagang kayang magdoble ng buong GDP ng bansa. Ngunit kaakibat ng malalaking pangako ang malalaking problema. Una sa lahat, ang halagang kailangan para itayo ito ay mas malaki pa sa 4 na beses ng kabuuang GDP ng Nicaragua noong year 2014 na tinatayang nasa $11 billion lamang. At sa pagtatapos ng taon na yon, $200 million pa lang ang nakukuhang pondo para sa proyekto. Kaugnay din nito, hindi rin naging confident ang mga mamumuhunan. Marami ang nagtaka kung bakit kailangan pang magtayo ng bagong kanal, gayong kakapapalawak lang ng Panama Canal. Walang malalaking kumpanyang nais sumuporta. Halos buong proyekto ay nakasalalay lamang kay Wang Jing na wala ring sapat na financial capabilities. Bukod pa rito, nanatiling tahimik ang gobyerno ng China. Hindi nila ipinakita ang kanilang suporta. Maging ang mga bangkong pagmamayari ng estado ay hindi tumulong sa pagpopondo. Ayon sa mga ulat, may mga opisyal pangaraw na nagbabala sa mga Chinese company na huwag munang makisali. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi nagpakita ng suporta ang China ay dahil sa panahong iyon, kinikilala pa ng Nicaragua ang Taiwan. Dahil dito, limitado ang galaw ng Beijing. At habang tahimik ang China, mas pinili nilang ituon ang atensyon sa Panama, kung saan may mga proyekto na silang nasimulan at noong 2017 ay opisyal ng kinilala bilang diplomatikong kaalyado. Samantala, habang patuloy ang pagtutulak ni Wang Jing sa proyekto, ay hindi siya sinuportahan ng kanyang sariling bansa. Wala ring naging sapat na suporta mula sa mga mamamayan ng Nicaragua. Ang kanal ay planong idaan sa Lake Nicaragua, ang pinakamalaking pinagkukunan ng malinis na tubig sa bansa. Ayon sa mga eksperto, maaring masira ang natural balance ng lawa at daan-daang libong mamamayan, kabilang ang mga katutubo, ang mapipilitang lumikas. Noong una ay may pag-asa pa ang ilang mamamayan na magdadala ng trabaho at progreso ang proyekto. Pero habang lumalalim ang usapin ay mas marami ang tumutol. Libo-libo ang lumabas sa kalsada, sumisigaw ng pagtutol at sinabing ibinenta raw ng kanilang gobyerno ang bansa sa dayuhan. Umabot pa ito sa punto na halos 15,000 na katao ang sabay-sabay na nagprotesta at dumating na rin ang pagbagsak. Noong year 2015 ay biglang bumagsak ang stock market ng China. Sa loob lang ng maikling panahon ay halos 85% ng yaman ni Wang Jing ang nawala. Dahil dito ay naubusan ng pondo ang proyekto. Pagdating ng year 2018 ay tuluyan na itong natigil. Isinara ang mga opisina ng HKND sa Nicaragua.
At ang proyektong dapat ay magbabago ng kasaysayan ay biglang nawala na lang parang bula. Pero hindi doon natapos ang lahat. Pagkalipas ng ilang taon ng pananahimik ay muling may gumalaw. Sa pagkakataong ito, hindi na si Wang Jing ang nasa unahan. Sa halip tila mismong gobyerno na ng China ang gumagalaw. Tahimik pero tuloy-tuloy. Bakit nga ba? Dahil alam nilang sobrang laki ng potensyal ng kanal na ito para balewalain lang. Sa ngayon, parehong Suez at Panama Canal ang kumikita ng bilyong dolyar kada taon. Kapag natuloy ang kanal sa Nicaragua, ay panibagong sentro ng kalakalan ng mabubuo at maaring matalo pa nito ang Panama. At dito na naging malinaw ang tunay na hangarin ng China. Noong November 2024, sa isang malaking summit sa Latin America, ay inihayag ni President Daniel Ortega ang bagong plano. Ito ay isang kanal na may habang 445 kilometers o 277 miles. Tinatayang aabot sa $60 billion ang magiging halaga nito. Ang proyektong ginagawa ngayon sa Nicaragua ay hindi na katulad ng orihinal na plano na dapat sana ay dadaan sa Lake Nicaragua. Isang planong naging sentro ng maraming usap-usapan noon. Sa ngayon ay wala pang bagong kanal na hinuhukay mula sa simula. Ang ginagawa muna ng gobyerno ay palawakin ang mga bagay na meron na sila, imbes na magsimula ng panibagong konstruksyon. Ang unang hakbang ay ang pagpapalakas sa dalawang mahalagang daungan ng bansa. Ang una ay ang Corinto, ang pinakamalaking daungan sa bahagi ng Pacific Ocean ng Nicaragua. Dito inaasahang dadaan ang karamihan ng mga barko kapag natapos ang kanal. Kaya ngayon pa lang ay pinapalawak na ito. Gusto ng pamahalaan na maging handa ang lugar para sa mas maraming kargamento, mas malalaking barko at mas mabilis na paggalaw ng trade. Sa kabilang panig naman sa bahagi ng Atlantic Ocean ay mahalaga ang papel ng Bluefields. Dito dumaong ang mga barkong galing sa Caribbean bago pumasok sa ruta ng kanal. At para mas gumanda pa ang operasyon, ay isinusulong ngayon ang pagtatayo ng mas malalim na daungan sa lugar na ito. May kasunduan na rin daw sa pagitan ng pamahalaan ng Nicaragua at isang Chinese construction firm para simulan ang proyekto. Pero dahil sobrang mahal at komplikado ang maghukay ng bagong kanal mula simula, ay nagpasya ang Nicaragua na gamitin na lang ang mga likas na yaman na mayroon na sila. Dito papasok ang Lake Solotlan o mas kilala bilang Lake Managua. Isa ito sa pinakamalalaking lawa ng bansa at may koneksyon na rin sa planong ruta ng kanal. Sa halip na gumawa ng bagong daanan, balak nilang palalimin at palawakin na lang ang ilang bahagi ng lawa upang maging mas madali ang paglalakbay ng mga barko. Bukod sa mas mabilis ito, mas mura rin ito kaysa maghukay ng lupa. Hindi na rin kailangang magtayo ng maraming kalsada o riles dahil mismo sa lawa na dadaan ang mga produkto. Bagamat hindi pa malinaw kung sasagutin ng China ang kabuuang halaga ng proyekto na umaabot ng $64.5 billion, ang totoo ay nakapwesto na sila sa loob ng bansa. Sa pamamagitan ng Canal Project ay nakapasok na ang mga tauhan, kagamitan at infrastruktura mula sa China. Kahit halos walang malinaw na detalye sa publiko kung ano talaga ang nangyayari. Isa itong bahagi ng mas malawak na plano kung saan dahan-dahang kinokontrol ng China ang mga lugar na may kinalaman sa rutang ito. Kasama sa mga proyektong konektado rito ang pagsasaayos ng Punta Huete Airport, isang lumang paliparan na dati umanong itinayo para sa mga malalaking eroplano ng Soviet Union. Bukod dito, inaayos na rin ang mga kalsada sa baybaying bahagi mula Guanacaste hanggang Rivas. Plano rin nilang gumawa ng railway mula Managua hanggang Granada at isa pang tren papunta sa Bluefields. Ngayon ang tanong ng marami, bakit ba Nicaragua ang pinili ng China? At bakit naman piniling makipagtulungan ng Nicaragua sa China kahit hindi pa sila kalapit na bansa at may masamang karanasan na sila dati sa isang Chinese investor? Ang totoo, matagal ng pangarap ng Nicaragua na magpatayo ng sarili nilang kanal pero wala silang sapat na pondo. Pagsapit ng dekada ng year 2010 ay nagsimulang lumawak ang impluwensya ng China sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa ilalim ng isang programa na naglalayong tumulong sa mga bansang nangangailangan ng tulong sa infrastruktura, ay nagsimula ang China na mag-invest sa mga proyekto tulad ng daungan, kalsada at kuryente sa mga bansa sa Asia, Africa at Latin America. Kaya para sa kanila swak na swak ang proyekto ng kanal sa pangmatagalang layunin nilang palawakin ang kanilang presensya sa buong mundo. Para kay President Daniel Ortega ng Nicaragua, isang bihirang pagkakataon ito. Kaya kahit hindi naging matagumpay ang dating proyekto sa isang Chinese billionaire, pinili pa rin niyang ipagpatuloy ang ugnayan sa China at isulong ang ideya ng kanal. Ngunit ang tanong, kanal lang ba talaga ang habol? O may mas malalim pang dahilan sa likod ng lahat ng ito?